So, hindi nila alam yan. 8. 8, hindi rin nila alam. Pag sinabi mo 8, yan, alam nila. Alam nila yan, Mga Gen Z. 8:6. 8:6. Ngunit sa galang atin. Pastor, pwede pabasa. Sige, pwede natin mabasa. Ako na. Sige, bro. Sige, Pastor. Tipay. May mic. May mic. Para record. Low. So, unang ito, 8:6. Ngunit sa ganang atin na may isang Diyos lamang ang Ama nagbubuhat sa Kaniya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kaniya. At isa lamang Panginoon si Yesu Kristo sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Malinaw po na sinasabi ng kasulatan si Pablo na apostol ng mga himtig sa ganang atin. Ayun, church. Anong sabi ni Pablo? May isang Diyos lamang ang Ama. Si Pablo ang may sabi niya, isa lang ang Diyos at walang iba kundi ang sabi, yun ay ang Ama. Amen. At sabi doon, buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Di pala kay Kristo nang galing. Ang lahat ng mga bagay. Hindi kay Kristo. Isang malinaw yan. Hindi sinabing kay Kristo, buhat ng lahat ng mga bagay. Diba? Kundi sabi, Sapa. at tayo'y sa Kanya. Kanino yun? Sa Ama. Oo, doon siya gumawa. At sabi, at isa lamang Panginoon. Si Hesus Kristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa pamamagitan niya. Tanong dyan, sino sa kanila talaga ang may-ari? Ang lahat ng bagay. Ang Diyos Ang Diyos Ama. sa siyang lumikha. Tama. Si Kristo ay ginawa ng Ama para sa lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya rin. Amen. Pag sinabing tayo'y sa Kanya rin, ang pagka-Panginoon ni Jesucristo ay iba sa pagka-Panginoong Diyos. Yes. Pag sinabing Panginoong Diyos, walang iba kundi ang Ama yan. Amen. Pero si Kristo tinatawag ding Panginoong Jesucristo. Tama ba? Pero saan ba si Kristo naging Panginoon? Sa pagiging Diyos ba? Hindi po. Unang Juan 1:1. Hindi, Colosas 1. Mga ilang verse mapapakita ko mga kapatid. Parang isang clue, no? Isang Q. Q yun. Colosas 1:16 ata. O 18. At siya'y ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng okay. Saan daw ginamit ang pagka-Panginoon ni Kristo? Salitang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, si Kristo ay Panginoon, hindi Panginoong Diyos para sa lahat. Panginoon siya na sa pamamagitan ng ulo. Siya ang ulo, ang iglesia, ang katawan, binubuo ng isang ganap na tao. Yan ang pagiging Panginoon ni Kristo. Ibig sabihin, ang talagang salitang Panginoon, pag sinabing Panginoong Diyos, walang iba yun yung Ama. Amen. At yun ang sabi ni Pablo, meron sa ganang atin, meron lamang iisang Diyos. At yun ang Ama. In other words, si Pablo pala, alam niyo si Pablo, bago siya na-convert sa Kristyanismo, ako muna magtatanong sa inyo bago ko kayo tanungin. Bago niyo ako tanungin. Kilala ba ni Pablo ang Diyos? Amen. Pag nagsasagot daw ko Yes, Pastor, kilala niya. Kilala niya ang Diyos. Amen. Pero, okay, tama. Kilala niya.
Pero bakit si Pablo nagtanong? Sa daan ng Damasco, hawak niya ang papel na titulong pirmado ng Sanhedrin, ng punong Sanhedrin, para hulihin ang mga Kristiyano sa tingin niya ay mga herehe. Na naniniwala sa hindi pinaniniwalaan ni Pablo ang Diyos. Uhulihin niya at ipapatay. Tama ba? Yes. 86 RT. Maraming pinatay si Pablo sa panahon nang siya ay nasa relihiyon pa ng Judaismo. At ang Judaismo naniniwala sa iisang Diyos lamang. Okay, buksan natin ang pakibuksan sa Acts chapter 9. Acts chapter 9. Papunta si Pablo sa Damascus at siya ay... Basa. Basta pwede magbasa si... Okay, basa. Diyos rin. Chapter 9. Basahin natin verse 1, verse 2 hanggang, sige, onward. Sino pwede magbasa? Sige, sis. Ganun po si Nika. Acts chapter 9 verse 1. Sundan ninyo. Sabi niya dito, datapat si Saul na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Verse 2, Nika. Hindi makita. Verse 2. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sinaman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Verse 3, Nika. Read. At sa kaniyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay na liwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Next, bro. Video. Video. Verse 4. Verse 4. At siya sumubsob sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kaniya ay nagsabi, Ulao, bakit mo ako? Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? 5. At sinabi niya, sino ka ba Panginoon? Ang sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Okay, dyan muna tayo. Bakit nagtanong? Ang nagtanong sa langit. Kailan niyang pag- Ganito. Ito, maraming hindi nakakaintindi. Maraming hindi nakakaintindi. Pero dahil nag-uusap tayo sa pagsanggahin, sana makita natin. Sa verse 4, pakibaba mo lang ulit, ulitin natin. At siya'y sumubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig. Sa kanya'y nagsabi, Saulo, Saulo! Yung Saulong pangalan ay Hebreo pa siya. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Nagsasalita ito. At ang sabi, bakit mo ako pinag-uusig? Wala naman silang nakikita sa palibot. Sino yan? Ulit-ulit ko yung unang natin, Kilala ba ni Pablo ang Diyos? Yes. Bakit siya nagtatanong? Sino ka, Panginoon? Sabi, at siya'y nasumasunod at sinabi niya, ako'y si Jesus. Aba, na iyong pinag-uusig. Teka, ang ibig bang sabihin, si Jesus yung Diyos? Ano ba yun? Sabi niya sa 4, di ba? Baba na, kapag ibaba. 5 pala. Anong sabi? Ulitin natin. Anong sabi niya? Sinabi niya, sino ka ba? Panginoon! Bakit sinabi niya Panginoon? Panginoon ang tawag niya eh. Tapos hindi niya kilala. Ngayon, nung nagtatanong siya, sino ka Panginoon? Kilala niya? Hindi. Hindi. Hindi.
hindi niya kilala? Yung Diyos ba? Hindi. Kilala niya ang Diyos. Yung Jesus. Eh, sino tong ngayon Panginoon. ng Panginoon na tinawag niya? Teka, kilala ko yung Diyos Ama. Dahil mula pa sa Deuteronomy, mula pa sa sulat ni Moses, sa mga aklat ni Moses, malinaw na pinahayag sa Israelita that there is only one God. There's only one Lord, Echad. Elohim, Echad, Elohim. Alam niya ng mga Hudyo, alam niya ng mga Pharisees, Sadducees, that there is only one God. Kilala nila yun. Si Pablo ay isang aral na Hudyo when it comes to the Word of God. So dahil Godhead tayo, sino yung Panginoon na yan na hindi niya kilala, na nagpakilala sa Kanya? Ang sabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Sinong Jesus yan? Yan ba yung Ama? No. Yan ba yung Anak? Tatanungin ko ngayon. Mahirap sagutin niya. Brother Simon, No. Simon. sinong Jesus ito na hindi kilala ni Pablo? Sina? Wala pa. Diretso yung na. Wala pa. Hindi pa nahanap. Nasa ka? Yung nanahan ka kanya, kilala ka. Si Pasa ka. Brother Fernan, Tay. Siya yung anak yan. sigurado ka? Oo, Sigurado. sigurado yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam, meron tayong pa-premium from Brother Francis. Kung kilala ni Pablo kung sino yan, magtatanong ba siya? Hindi na. Hindi niya kilala. Ibig sabihin, kung ang Panginoon na nagpakilala sa lumang tipan, kilala ng lahat ng mga Hudyo, Pharisees, Sadducees, SNS, lahat ng religious sect ng Jew, alam at kilala Kilala nila nila yun. yung nag-iisa. Pero may isang Panginoon, Oo. hindi nila kilala. Hindi nila kilala yan eh. Tinanong natin yung Passion of Christ, ginugulpi nila, hindi nila kilala kung sino. Kung sino yun. Dinurbi na nila, di ba He is the Son of God, the Son of the living God. Kaya, nang nagpakilala sa kanya, ganito yung senaryo. Di tinamaan siya ng liwanag, nalaglag siya dun sa kabayo, nabulag siya, halos mawalan siya ng ulingat. Pero may naririnig siya. Na yung una niyang narinig, it's a voice like a thunder. Parang kulog. Maya-maya, naiintindihan niya na. Tapos, nagsalita sa kanya at binanggit yung kanyang pangalan. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ibig sabihin, nung marinig ni Saulo na may isang tinig na nangungusap sa kanya na tumawag sa pangalan niya, iba ang Panginoon to. Hindi ko to kilala. Kaya ang sabi niya, sino ka ba, Panginoon? Na gusto niyang makilala. Nung nagpakilala sa kanya, ako si Jesus. Na ngayon, nung nagpakilala na ba si Jesus, nakilala na niya ba ni Pablo? Hindi pa. Hindi pa. Kilala na. Nakilala na. Ano yan? Hindi pa. Ang sabi ni Pablo, paano niya na-confirm kilala? Paano niya na-confirm kilala niya na itong Jesus na ito? Anong sabi sa keyword? Sister Linda. Anong sabi? Ako si Jesus. Tama. Kapag pala ang iglesia, kapag ikaw pala bilang bahagi ng iglesia, ginawan ka ng hindi maganda, na tumatayo ka sa salita ng Diyos, ikaw ba ang inuusig? Tayo ba ang inuusig? Hindi. Sino? Si Jesus. Tama. So Godhead to, pero ano, no? Kaya sabi ni Pablo, iba to ah. Iba to. Gusto ko makilala sino yan. So nung nakilala niya si Jesus, ngayon, tanong, nung nakilala niya si Jesus,
Siya ba ang Panginoong Diyos? No. Sino nagsabi nun? Ino. Ikaw nagsabi? Oh. Palakpakan natin ang Panginoong Kristo. Bigyan mo kami. Bigyan na? Jacket. Jacket. Tama, Brother Enoch. Hindi siya ang ama. Hindi siya ang Ama. Dahil ang Ama, kilala niya. Kilala na yan. Pero yung nagpapakilala ng isang Panginoon, Si Jesus, anak. si Jesus, hindi pa niya kilala. Kaya nung makilala niya yan, nagpakilala na si Jesus sa kanya, inutusan na siya, punta ka kay Ananias, at marami siyang sasabihin mga bagay na dapat kong ipagawa para sa iyo. Tinawag si Pablo para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi lang para ipakilala kung sino yung Diyos Ama. It's another thing na ipapakilala niya ang Godhead in another aspect, another way. Kaya si Pablo malalim. When it comes to Godhead, malalim ang hindi basta Godhead lang ng pagpapakilala ng siya Espiritu, nag-iisang Diyos. Malalim. Malalim si Pablo magpaliwanag sa kanila. Kaya si Pablo, nung siya'y ginamit na ng Panginoon at nagturo na siya sa bawat lugar at bawat bayan na kanyang pinupuntahan, kapag ang pinag-usapan, Godhead, ang pinag-usapan, malalim na po yung kanyang ipinapahayag. Hindi lang ito basta pagpapakilala, kundi pinapakilala ni Apostol Pablo kung ano yung mga ipinahayag ng mga una bago siya dumating. Isang halimbawa natin, 1:1 o 1:14. Nauna yan kay Pablo. Ano ninyo ang sabi? Oo. Pag nilagay nyo sa English, The word Sa was English, made ha? flesh. mapapansin Ginawa ng nyo, naman yan. Una niya kay mapapansin Pablo. nyo, sa John 1:1, sino pwede magbasa? The beginning was the word. In the beginning was the Word, and the Word was God. God and the Word was God. Ano? Parang sinokap mo ata. Pakibasa ng isang mas malinaw. Brother Nick. Basta na sabi ko, mabilis na ako mabilis lang. Sige, sige. Bakit mo nga yun? Pakiulit. Jason pabasa. Si Jason. Si Jason pakibasa. Kinakain yung may... In the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the The beginning. same, hindi. Verse 1 lang muna tayo. Ano napansin nyo sa 1? Yung word may beginning. Tama? Yung word ay Diyos. Yung word ay Diyos, tama? At kasama ng Diyos yung salita. Kasama ng Diyos yung salita, tama? Tatlo yan eh. Sabi, Sa Diyos ang salita. Tatlo lang yun. Ito, mapapansin nyo yung salitang was. Was. Tama? Dahil past tense. In the beginning was. Ano ibig sabihin ba ng inaw pag sinabing was? Pas. Past tense. Ano pa yung word isa? Was big. Was din yan. Was God. Sorry. Was, in the beginning was The the word. Word. Tapos sunod, and the Word was with God. Word. Pangalawa na yun. And then, pangatlo, the Word was God. Bakit nang isinulat yan sa John 1:1, ang gamit ay was, past tense? Ano ibig sabihin? Pastor, bakit po? Bakit sa pas? Bakit pas? Nangyari na yun eh. Was. Pas. In the beginning. Ah. Sister Linda.
Ibig sabihin, pag sinasabing was, Past tense na yan eh. past tense yan, tama. Kasi ngayon, nandito na tayo sa present. Pass. Lumipas na yung... Ayun. Kasi ang Diyos ay nasa Time. Yes, tama. Pagka, if we careful study about the Logos, ito, paborito to niya. Logos. Jason. Logos of God. Father God. Para maintindihan, kasi madaling sabihin, Logos of God, kaisipan ng Diyos, plano ng Diyos. Kailangan may correct natin dyan. Bakit siya was, past tense, yung Logos of God? Kasi kung pinag-uusapan natin yung Diyos, para siya'y maintindihan natin, may dalawang bagay. Ano yun? Two things. Para maintindihan natin ang Logos. Number one, Implication. God, In time. ano sabi? God beyond. Beyond time. Beyond time. Yan, end time. Beyond time. Beyond time. Take your time is state of God. Tapos, sunod, So, meron. God in time. God in End time. time. So, yung God, number two, God In time. in time. Ibig sabihin, pumasok siya sa panahon. He stepped out from eternity. He stepped out from eternity Hindi na. and stepped into time. Pero pag sinabing God beyond time, ang pinag-uusapan niya, God is in eternal past, na siya ay nagkaroon ng isang plano sa kanyang kaisipan. At itong plano na ito, from the very beginning, at middle, at yung dulong-dulong nakikita natin, yung dulo nakikita niya bilang Diyos. Tapos na sa lahat ng kaisipan ng Diyos. Another verse. Tingnan natin, tingnan nyo. Yung God beyond time, binasa ng Diyos ang kanyang lahat ng kanyang plano. Katulad sa atin, kaligtasan. Pakita natin yung eternity. Romans chapter 8, verse 29. Ordinary. Kaya maintindihan natin bakit ang gamit ng Diyos was past tense. Everything, sino pwede magbasa? Volunteer. Si brother Father Tibo. Look. For what he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. many brethren. Ano napapansin po natin sa verse 29? Kasi English ang ginagamit natin, bakit hindi Tagalog? When it comes to doctrine, mga kapatid, mahirap kasi gamitin ng tao ang verse, mga kapatid, mahirap intindihin ng tao. Hindi natin basta kaya mas maganda ang gamit. Tignan nyo, sabi niya, for whom he did foreknow, he also did predestinate. Ang tanong, anong nauna? Foreknow o predestination? Foreknowledge o predestination? For knowledge. Foreknowledge. Bakit? Pag foreknowledge kaisipan ng Diyos, yun ang plano. Ibig sabihin, lahat ng pasimula ng creation nito, kahit yung pinag-usapan ninyo kagabi, na universal extension is stretching out from the very beginning of when God created the heavens like a Big Bang tube lahat. Lahat ng yun ay start ng beyond time in the plan of God. Nakita niyo na yung gitna, nakita na yung alam niyo yung sa plano ng Diyos. Sa plano ng Diyos, halimbawa, ito yun, yung Logos. Alam niyo ba yung pinakatuldok na yan? Yan yung mula kay Kristo hanggang sa dulo ng tribulation. Sa plano ng Diyos, parang halos hindi mo makita yan. Pero yun ang pinakamahalaga doon sa foreknowledge na yan. Sabi niya, binasa kanina, for whom he did foreknow. Sabihin,
nakita ng Diyos muna bago siya nagtalaga. Yan talaga. So, yung John 1:1 na wasp, kita niya na kung sino yan. Kita ng Diyos. Nung pinag-usapan natin, napakaliit na tuldok sa plano ng Diyos, no? Yung Calvary and the seven church ages, sama yung tribulation bago ng millennium. Yan yung pinakahiwaga, maliit na aklat. Nakita na yan. Nakita na ng Diyos yan. Ay, nakita na from beyond time. Tapos na yan. Nakita na ng Diyos. Pero, sabi nga, beyond time yun eh. Ngayon, pagdating bakit sa number 2, God in time, He stepped backward from eternity at pumasok siya sa time. When we say God beyond, when we say God in time, ibig sabihin niyan, itong Diyos na napakalaki, na His Spirit from high and lofty, and He stepped from eternity, pumasok sa time. Alam niyo ibig sabihin, pinaliliit niya yung Diyos sa kanyang sarili at ipinapantay niya kanyang sarili sa tao. Ganun siya kadakila. Sana maintindihan natin yun. Galing tayo. In other words, nakikipag-bargain siya sa kanyang creation ngayon, especially sa tao. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, after din na lang si Eva at Adan at tumakbong panahon, nagkasala, dumami ang tao. Anong sabi niya sa Genesis 1, brother? Nagsisi siya. Dito pag hindi natin alam ang Godhead, hindi Godhead na ang Diyos is hindi kailangan alam mo yung ibig sabihin niyan. Yung pagka-Diyos niya. Kasama yung pagka-Diyos sa pagpapakababa niya sa pakikipag-usap sa tao dahil nakikipag-bargain siya. Sabi sa 6, Genesis 6:1. At hanggang 4 tayo. Pastor, tanong. Magtatanong tayo, tatapusin ko lang to. Kasi pinapakita ko yung isang aspeto ng Godhead. Hindi lang yung kinikilala kasi common na yun eh. Kilala namin ng Diyos, siya ay Espiritu. Nag-iisang Diyos, common yan eh. Pero ano ba yung Godhead na pinag-uusapan natin? Godhead in the other aspects na hindi lang yun. Ang Logos, yung sa God beyond time, in time. Tingnan nyo, mapakita ko sa inyo ito. Kayo sinasabi ko sa inyo, hindi ko ito kinukwento ng ano lang about Godhead. At ako lang muna babasa. At nangyari naman pasimulan dumami ang tao sa balat ng lupa at nagkaanak ng mga babae at lalaki na nakita ng mga anak ng Diyos na maganda ang mga anak, babae at mga tao. Sila'y nagsikuhan ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu, pagka-Diyos yan, ay hindi na makikipagpunyag-punyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya'y may laman. Ngayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. 4. Ang mga higante sa lupa, mga araw na yun, nagpasan na natin ito. Ito yung Nephilim. Nagpasan natin yan. 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso araw ay pawang masasama. Take note yung pawang masasama, sabi, pawang laman na parati. Ngayon, kung siya bilang Diyos na pinag-uusapan natin, hindi siya mag-step out from eternity and down step into time, hindi maintindihan ng tao kung ano yung ginawa ng mga tao sa mundong ito. Amen. Sabi niya, pagdating sa 6, nagsisi siya. Nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay siya sa kanyang puso. Godhead yan. Sabi ni Soriano, may isang bagay na hindi alam ng Diyos. Totoo. Naniniwala kayo doon? Meron daw bagay na hindi alam ng Diyos. Kasi bakit? Sa puntong ito na sinasabi, balik mo sa 6 bro. Sabi niya, kung nagsisisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao, parang nung ginawa niya ang tao, hindi niya alam nangyayari ito. Yan, ito pinag-usapan natin. Ayun, tanungin ko.
Hindi ba alam ng Diyos? O alam. Pag sinabi nyo alam, paliwanag nyo. Yan. Ako, alam. Kaya mamaya ka na. Huwag na sino. Hindi. Disqualify. Sister Linda. Hindi alam. Alam ng Diyos, hindi. Ay, mahina dyan si Patre. Hindi daw alam. Hindi, Pastor. Hindi na lang, Pastor. Inuuna ko muna ako magtanong sa inyo kasi question and answer tayo. Hindi niya alam. Sister Linda, hindi pa tayo sinasagot ni Sister Linda eh. Ingat-ingat sa pagsagot. Ay, sagot ko, alam. Alam? Alam. Okay, pag sinabi mo alam, bakit? Hindi niya alam. Alam niya kasi Sige lang. ang Diyos, siya yung nagawa sa lahat ng mga bagay sa mundo. Eh bakit sabi niya? Kung hindi, kung alam niya, bakit? Nagsisisi. Alam niya pala eh. Bakit siya nagsisi? Eh kung alam niya eh. Relevant ba yung isang bagay na alam mo na mangyayari, tapos sasabihin mo, nagsisisi ako? Hindi niya alam yun. Kasi parang Metaphor. Kasi inabot na yung So, lingwahe ng tao. ako sasagot. Inabot na yung lingwahe ng Malapit, malapit ah. Wala kang sasagot. Wala na. Okay. Si Pastor. Wala. Alam mo na si Pastor. Revelation 8:1 muna si Pastor. Silence mo. Silence muna si Pastor. Patrick, Hindi niya alam. alam hindi alam? Hindi niya alam yung Pastor. Hindi alam. Okay. Hindi ba? Gusto kang PCL Soriano ah. Nagsisisabi din, no? Nagsisi. Kaya nga, nagsisi, no? Parang lalabas. Hindi niya alam. Parang gano'n ha? Pero hindi ko sinasabing yun nga. Sister Jesrine, Hindi rin na, Pastor. alam? Hindi daw. Alam, hindi. Alam niya. Okay, bakit? Bakit? Ha? Bakit nga nagsisi? Pinilaanan niya na magsisi siya. Sinugo yung nga, Pastor, ang Panginoon. Teka, Sister Kuching, nanay. Alam po. Alam, bakit? Sige. Dahil po yung nilalang dapat, ano po, nilalang dahil na hindi pa po alam. Sige, saluhin mo. Pastor. Saluhin mo, Pastor. Sinika. Ano yan? Alam, hindi. Ha? Alam, hindi. Alam. Okay, paliwanag. Oh, kasi yung ano, alam niya yan, pero nasa plano na lang niya talaga. Parehas lang ah. Ay, nasa plano magsisi. Ha? Nasa plano magsisi. Ayan nga ako, nagsisi siya una. Kung maalala niyo yung sinabi ko kanina, ang sagot, May two dito. things lang eh. Sinika, dapat ganyan. Ito ang sagot. Sinika daw, sinika daw po. Sinika, Nika. Sinika daw. Beverly pa po. Sinika daw. Ah, sige ka. Si Beverly nagtatago eh. Si Beverly. Huli ko na yan si Enoch. Uli, Beverly. Medyo alam daw, medyo alam. Sige, sister. Beverly. Alam, hindi. Alam. Paliwanag. Walang half-up yan. Alam Para po maintindihan ng tao. Ang alin, magsisi. Uy! May bubulong ba sa'yo? Si Enoch? Mukhang alam ni Enoch ah. Okay. Okay, malapit ano? Gusto ko yung sagot niya. Bakit? Bakit? Ano yung sabi mo? Para malaman ng tao na Para po malaman ng tao yung kasalanan. malapit na sa nawala ako. Sundan nyo lang yung sinabi niya. Simon. Alam niya kasi, Oh. nakita niya in-time yung wickedness ng tao sa balat ng lupa. Kaya siya para alam ng tao na may kasalanan sila. Hindi, nakita niya kasi nagsisi siya. Kasi, nagsisi siya kasi nga, alam niya na in-time. Nakita niya na dun eh. Mali nga. Nakita niya, nakita niya. Nagsisihan niya yung plano niya. Panginoon Diyos mo. Sinagsisihan niya yung plano niya. Alam hindi ata. Ako, brother. Para maintindihan ng tao na yung ginawa nila, para maintindihan ng tao, yung ayun na yun, yung
Hindi, bakit nga siya nagsisi? Ang ibig sabihin niyan, nire-reverse mo lang yung sagot. Ang sisi siya, kaya siya nagsisisi, may sinasabi ang Diyos. Tama. Na maintindihan yung sinasabi niya ng tao na nagsisisi siya. Kasi bakit? Dahil doon sa kasalanan na ginawa ng mga tao. Ulit-ulit ka lang doon eh. Tinga, yun nga yun. Na makita ng tao na expression na yung expression ng Diyos na nagsisisi siya. Nadinig, meron kang sagot? Nakita? Alam o hindi? Alam. Alam? Okay, paliwanag. Kaya nagsisi kasi gusto niyang ma-realize ng mga believers. Hindi, Pastor. Perfect kasi yung will, yung creation. Kung bakit niya pinagsisihan. Dahil may realization eh. Bakit nagkasala ang tao? Ngayon, hang ako, Pastor. Sasagot ka ulit? Pastor, kasi paper na yung training ng tao. Hindi, wala pa. Sister Ann. Pastor, kasi Pastor, binyayan yun. dati yung time niya, inaabot niya yung bigwari ng tao para maintindihan ng tao yun. Oo, di ba yun yung sinasabi? Yung bigwari na gusto nang iparating ng Diyos. Ito, keyword ha. Sa ganun na yun, syempre hindi maintindihan ng tao, hindi niya ibaba yung sarili niya sa bigwari ng tao. Malapit. Hindi niya maintindihan ng tao yun. Okay, sagutin ko na. Sagutin ko na. Ang sagot, alam ng Diyos. Bayaan mo lang siya. Alam ng Diyos na ang tao na lalalamin niya, magkakasala, dadami, Sabi ko sa at inyo gagawa sila ng matinding kasalanan. Ang tanong kasi, alam ba niya gagawin yun? Alam. Kaya siya na nagsisi. Ngayon, paano natin sasagutin yung salita pakibalik? Nagsisi ang Panginoon. Yung salitang nagsisi ang Panginoon, hindi nagsisi siya dahil hindi niya alam. Bilang Diyos, alam niya yan. So, ano pinapakita dyan? Sa pinag-uusapan natin Godhead, when God is in eternity, He is a big God. Hindi mo kayang explain sa sobrang laki at lawak. Sabi sa Biblia yan, high and lofty one, na He lived in eternity. Pero, ano yung ginawa ng Diyos when He stepped into time? Pumasok siya sa Bilang panahon. Diyos, sabi ko kanina, nagpakababa siya at nilevel niya ang sarili niya sa tao. So itong pananalitang nagsisisi ang tao, kinakausap niya sa level, kinakausap ng Diyos ang tao sa level ng tao. Ginagawa niya ang kanyang sarili. Kung hindi gagawin ng Diyos na ibaba ang kanyang sarili na nakikipag-usap sa tao, maiintindihan ba ng tao yung mali na nagagawa nila? Hindi rin nila maiintindihan na ang Diyos, masakit ang kalooban niya sa kanyang mga nilalang na ganun ang ginagawa. Nahulog. Yes. Amen. Tama ba? So yung beyond time, ang sabi ko rito, when He stepped out from eternity and He is stepped into time, nakikipag-bargain siya, nakikipag-usap siya, nakikipag-communicate siya sa kanya, sa tao, sa lahat ng panahon ito. At maging sa oras nito, kinakausap ka ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos. Pinapaalam ng Diyos na ikaw ay bahagi ng kanyang creation. At tuwing gagawa tayo ng hindi maganda, yan yung salitang anak na nasasaktan ako sa bagay na ginagawa ninyo bilang Diyos. Kung hindi ginawa ng Diyos yan, hindi natin maiintindihan na nagdadamdam pala siya.
Yes. Kung hindi niya ginawa sa mula, gusto niyo ba makita na napakalaki ng Diyos? Alam mo yung verse, Pastor? Isaiah chapter Pa-search ka lang. 15, High and low. 27, 53, o 57, verse 15, kung hindi ako nagkamali. Isaiah 57. 57 verse 15. 15 or 27. Tignan niyo sa Tagalog. Sige, Tagalog, pwedeng volunteer. Ah, yan ang Diyos. Okay. May ba? Pahinga lang natin. Sige, kaya mo. Malakas yung boses ko. Sige lang, Pastor. Huwag na mag- Basahin natin. 57 verse 15. Sige. Sapagkat ganito ang sabi ng taas na at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumubuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. God is mataas, matayon at malapad. Yan ang Diyos. Pero nagawa niyang mula sa malaki, mula sa malapad, ginawa niyang pinaliit na katulad ng kanyang kinreate na tao para makipag-communicate. Amen. Yan isang kagandahan niya. Hindi ito gadihan lang na maintindihan mo. Isang Diyos, sa Espiritu. Kundi yung magandang maintindihan natin sa gadihan, yung kanyang pagka-Diyos, aba, ganun pala. Hindi ka step in. Okay, sino sa inyo meron tanong? Ano? Pasensya na, medyo na-excite lang ako, kaya medyo siguro na pala. Yung ano man, dito, si Pastor, may tanong kayo? Meron kayong gusto mo? Linawin, or yung mga matagal nyo ng tanong. Pag hindi ko alam, diyan si Pastor. Hindi naman kasi lahat alam ko yun. Sister Uday o Sister Linda, si Brother. Sister Linda, may tanong? Kahit sa salvation. Kahit ano. Si Brad. Pastor. Sige lang ako, Pastor. Patrick. Si Ento lang mabag sa ano. Sa paglikha niya, no? Pag niya Diyos sa anak. So, ang tanong ko doon sa salvation, kung saan, di ba, ginawa ng Diyos ang Panginoon upang sa kakaligtas natin. So, yun lang po, Pastor, ang purpose na, ano, ni Christ sa mundong ito upang ligtas lang tayo para sa ilikain ng Diyos. Yan ang pinaka-main, pero hindi lang yan. God allowed na i-create yung tao magkasala. Kasi nung nilikha ng Diyos si Adan, Eva, nung nilikha ng Diyos si Adan, kasama na niya si Eva, ilagay doon sa Garden of Eden. Hindi yun ang main purpose ng Diyos lang, na ginawa ang tao. Inaalaw talaga niya na ang tao manlig sa pagkakahulog. Kasi ipapakita niya bilang Diyos na meron siyang plano sa tao nito. Ano yun? Yung hindi abot natin, pero siya lang nakakalam kung bakit nilikha niya ang tao. Kasi, sabi ko kanina sa Logos of God, sabi dyan, ano? Yung John 1:1 nakita natin, bakit sabi natin was? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasi bakit past tense yan? Nangyari na. Kailan? Sa kalagayan ni Kristo. Sa tanong mo, ginawa lang ba si Kristo para iligtas tayo? Hindi. Ginawa si Kristo para ihayag niya yung kanyang pagka-Diyos sa kalagayan ni Kristo. At hindi lang si Kristo. Katawan. Tayo. Pati tayo. Ano yung pinaka-tumbok na sagot natin yan? Theophany. Yes, yung salitang theophany. Pagka-Diyos yan. Ibig sabihin, si Kristo ay ginawa ng Diyos na siya ay dinahanan mula sa kanyang pagkapanganak, ang gitna niya, training. At the age of 30, nung birthday niya, tama ba? Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Ano kasunod? Pagkatapos ng baba ng Espiritu Santo, ministry. Pagkatapos ng ministry niya,
yung pinakahuli, yung pinaka-ultimate ng Diyos, why God created men. Ibig sabihin, mahahayag siya sa sangkatauhan bilang Diyos. Kanino? Kay Kristo, sa lahat ng iglesia. Na ang makikita sa huling panahon, resurrected body, pag na-resurrect body tulad ni Kristo, yung katawan ni Kristo, hindi lang tayo tinubos, yung katawan ni Kristo ay katawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga si Kristo na pagkakamalan, siya yung Diyos. Hindi masamang sabihin natin si Kristo yung Diyos kung meron kang tamang logos. May tamang unawa ka. Sila kasi, pag sinabi nilang Diyos si Kristo, unawa nila. Second person of the Godhead, siya yung Ama, siya rin yung anak na Diyos. Hindi ganon. Kundi si Kristo yung naging Diyos dahil yung Ama, tumahan sa Kanya, nagpapakilala sa katawan ni Kristo. Hindi lang una doon sa loob, pati doon sa labas, yung katawan niya. Makikita yung kanyang pagka-Diyos. Pastor, pakilinaw, si Kristo ba, siya ba yung Ama? Hindi. Hindi siya yung Ama. May mga verse ba tayong mapapakita? Nung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, anong ibig niyan sabihin? Yun ay kalagayan ng pagka-Diyos. Kaysa sa ano? Hindi lang siya layunin. Pagka-Diyos yan. So, nangangahulugan, ako at ang Ama, yung ako, si Jesus, Kristo, yung Ama, siya din yun. Hindi. So, Yung Diyos na nakikita kay Kristo sa kanyang katawan, yun ang Ama. Ngayon, para makita ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kaya sabi niya, ang sino man nakakakita sa akin ay nakakakita sa anak kasi yung nakikita sa kanya. So, hindi naman pwedeng makita yung Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya sabi niya, ang sino man nakakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kung sino man nakakakita sa Ama, ay siyang nakakakita sa yung siyang nakakakita sa akin, ibig sabihin siya ang larawan. Pastor, may mga verses ba tayo na Express image of God. yung anak na si Kristo, hindi siya yung Ama? May verse tayo. Verse na ano yung... John 14. Yung John chapter 1 verse 18. 1:18. Itong na anak na nasa sinapunan ng Ama, siya ang nagpakilala. Sabihin niyo yung... May Diyos, Pastor, at may anak. Oo. May Ama, may anak. Sabi niyo, walang taong nakakakita. Walang makikilala ng isang hanggang ngayon sa gagawin sa Diyos. Pag sinabing walang taong nakakakita, kailanman. Tanong, meron ba makakakita? Wala pa. Si Kristo Wala kasama. pa makakakita. Pero tanong, habang buhay ba ang Diyos? Hindi makikita. Magpapakita. Dito ang sagot. Itong na anak, Ano yung salitang sister? itong na anak Anak. na nasa sinapupunan ng Ama, Okay? siya ang nagpakilala sa kanya. So, yung ipinapakilala, sa nagpapakilala, isa yun. Magkaiba yun. Kaya, sige. Sasama ko kayo bukas. Kita, dito na lang mag-meeting. Punta na lang. So, ano oras tayo bukas? Mga 8, 9. Morning. Yung mga bata baka hindi makasama. Hapon baka makasama. Hindi kami makasabay ng Okay, sige. So, na lang. So, Diretso tayo. sinabi sa akin ni Jesus, huwag mo akong ikuin sapagkat hindi pa ako nakakakit sa aking Ama. Ngunit pumarong ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos, ang inyong Diyos. May Diyos siya, may Ama rin. Si Kristo po ang main statement niya. Hindi siya yung Ama. Hindi siya yung meron siyang kinikilala, may pinakikilala siyang Diyos, yung kanya. At sabi niya, yung mga apostol, at yun din yung inyong Ama, yun din ang inyong Diyos, na aking Diyos, na inyong Diyos. Malinaw yan. Natatakot lang yung iba
pag sinabing salita, Yung si si Kristo ay paniniwala ng UPC, Pastor, na yung Jesus, no? Kasi that's the name above all name. Yun yung pangalan ng Ama. Tama. So, yun yung pangalan ng Ama na ibinigay sa anak. So, ang sabi nila, yung Diyos Ama, lagay mo nga ba din doon sa 2 Timothy 3:16. God manifest in the flesh. So, ang Ama na Espiritu, naging tao, mga ganun ang ibig sabihin. Tama ba yun? Yung Jesus kasi na pangalan, original na may-ari niya. Pero, ibinigay yan sa anak. At ito'y kanyang ipinamana sa kanyang anak. 1 Timothy 3:6, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe unto the word, and received up to the glory. So, ayun, God was In Christ. manifest in the flesh. Ibig sabihin na doon sa loob. Yung flesh ni God. Nung nandun siya sa loob, nakahayag siya ngayon sa katawan. Manifest. And sabi rito, and manifest. God was manifest in the flesh. Nakahayag siya sa katauhan ng kanyang anak na si Kristo. So, paano nakikita ang Diyos sa katauhan ni Kristo? Yung mga sinabi ni Kristo, yung mga ginawa niya, yung pinamalas niya, kapangyarihan, pagbuhay ng patay, pagpapagaling, pagpapakita ng lahat ng himala. Hindi yun si Kristo. Closing muna natin. Ang Diyos Yun ang Ama, yun ang Diyos na nasa Kanya. Amen. Hindi po pwedeng si Kristo mismo yun. Yung Diyos, ano sabi ni Kristo? Hindi ako ang gumagawa ng mga bagay nito, kundi ang Ama na nanahan, yung sa akin. Siya ang gumagawa nito. So magkaiba po talaga yung Ama at dun sa anak. Sa kalagayang Diyos, yung Ama ang katutubong Diyos. Si Kristo'y ginawa lamang na Panginoon. May verse 9. So, Acts chapter 2, 36, sinabi ni Pedro, itong si Jesus na inyong ginako ay ginawang Panginoon. ginawa ng Diyos na Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon. At pagkatapos sinubukan ng kanyang Israel, ginawa ng Diyos na Panginoon. Ginawa ng Diyos. At Kristo si Jesus. Alam niyo yung salitang Panginoon, yung Kristo, ibig sabihin, it's a Messiah, it's a theophany, it's God manifested. Si Jesus yun. Pastor, paano naman yung nung sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Yung, paano natin yan sasagutin? Bagay na yun. Sabi niya, hindi ka ba ganun na ng palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang, ito na yung sagot eh. Yung basahin mo dun sa taas, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sabi niya, sabi ni Tomas, sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan. Sino man kapagawan sa Ama, kung sa pamagitan ko. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo aking Ama. Buhat ngayon, si Felipe pala, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At sukat na ito sa amin. So, hinahanap ni Felipe ang Ama. Sabi ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama, hindi mo ako kilala, nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? So, paano yung verse? Kaya sabi doon sa verse 9, di ba? Sinabi ni Jesus, malaman ng panahon ako yung inyong kasama. At hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakakita sa akin. Ano ba yung nakikita sa ito? Physical? Hindi. Understanding. Yung nakikita, yung tinatanong ni Kristo, hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo ba nakikita, Felipe? Ano ba yun? Wala ako may panahon inyong ako'y kasama. Gusto makita ni Felipe. Hindi mo ba nakikilala, Felipe? Ang nakakakita sa akin, ay sinabi ni Jesus, ang nakakakita sa akin, yung
physical stature. Nakakaunawa. Yung nahahayag kay Kristo, yun ang nakikita. Sabi, nakikita sa Ama. Maraming application. Paano sinasabi mo ipakita doon sa amin ng Ama? Hindi baga nananampalataya ka na ako'y nasa Ama? At ang may nasa. Ako'y nasa Ama. Pero hindi niya sinabi na ako yung Oo. Dito makikita mo yung term. Yung term. Ako'y nasa Ama. At ang Ama ay nasa akin. Masinanahan. Oo naman eh. May biglang mo na. At ang salita, ang sinasabi, hindi ko sinasalita sa akin sarili. Malinaw yun eh. Hindi na Ama. na Tumaan sa kapwa. hindi siya yung hindi mama tumata. Hindi ako yung Ama. Hindi. Ang Ama ay tumata. Yes. Ginamit siyang vessel. Ay gumagawa ng kanya. Ng Hindi sinabi, at gumagawa ako. Ako pala yun. Alam ko yung basta Ang gumagawa ni Kristo sa kanya, hindi siya nagawa. Yung nandun sa kanya nakamay. Yes. Kaya sabi niya, ako'y nasa Ama. At yung Ama, Sa akin. yung kanya kami. Hindi sinabi ni Kristo, daw ako. Yan ang isang napaghihiliwalay natin na malinaw na iba yung Amang Diyos at si Kristo ng Panginoon. Ginawang Panginoon. Kasi Diyos din sa kalagayan si Kristo, pero hindi siya yun. Kundi manifested, nahahayag sa kanya. Pero hindi siya mismo. Mahahayag sa kanya, hindi siya mismo. Dagdag pa. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama sa akin. Hindi ang Ama na nasa akin. Hindi sinabi yung kundi ako. Yung Ama. Ang Ama ay nasa akin. Ay nagsugo. Pagpapagiwalay natin. Iba yung Ama na nagsugo. Iba yung sinugo. Yung salita ng sugo, hindi mo pwede isa yan. Iba yung nagsugo. Iba yung nagsugo sa sinugo. Amen. Na siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong sabihin. Kung si Kristo na yung mismong Diyos, meron bang hindi pwedeng sabihin si Kristo kung siya na yung Diyos? Kung siya na yung Diyos eh. Bakit sabi dito? Kung ano ang dapat kong sabihin. O kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitan, kung Diyos na yan. Meron bang bawal na sabihin? Siya yung kapatid ba dapat? Hindi pa. Kung siya yung Ama, siya na mismo yung Amang nahahayag sa understanding ng oneness ng Godhead ng oneness. Siya yung Ama, siya yung Anak. So, Pastor, ano yung biblical na oneness? Yes, ang biblical na oneness kasi, become one. It's a union of the Father and the Son become united. So, Pastor, ang maling oneness, yung Ama naging Anak. Yung Ama naging Hindi ganun yung oneness. We believe in oneness understanding, but in the right biblical way. Madali lang makabasa mo yung oneness. Ang nakikipag... John 17. Yung gaya mo sa, yung sabi niya, na ako'y... So, may mumuro. Bigamit mo ba? Hindi, bigam man, yung na tayo'y naging yung iisa. Oo, 17 niya eh. Ito yung become one. Diba? Ang Trinity, may Ama, may Anak, may Espiritu Santo. In original apostolic teaching, apostolic doctrine, dito natin naiintindihan ko kung sino yung parang third person. Pero hindi to Trinity concept like Tertullian concept o Athanasius. Mali yung version nila eh. Kasi ang tunay ng Trinity, ng Trinitas, Yan yung ito biblical. ay yung become one. Become one. Yan yung tunay na oneness, Pastor. Yan ang oneness. Biblical oneness. Yan ang biblical oneness. Ito yun. Yung Ama nasa Anak. Ngayon, sinasabi ko kanina, Yung Trinity. o yung Trinity, biblical Trinity. Diba? Ito yung Father, Son, at ilagay nila sa baba ang
Holy Spirit. Ngayon, itong biblical Trinity na Father, Son, and the Holy Spirit, naiintindihan po natin ngayon, sino tong Holy Spirit? Ngayon, Ang Diyos. sabi nila kasi sa Trinity, Another person. ang Father is distinct to the Son. And Distinct. the Son is distinct to the Holy Spirit. Ang spirit is It's distinct. another person, another being na magkakahiwalay sila. Pero ibang Diyos. Pastor, sino ba ang Holy Spirit? Ang Diyos. Ang Holy Spirit ay ang Diyos, ang Ama, nag-isa sa kalagayan ng Espiritu. Okay. 1 Corinthians chapter 6, verse 7. Yan ang ating verse ng Bigang 1. Marami bang verse yan, pero siguro, hindi ko maabigay iba, hindi ko maalam yung iba. Pero, Sige lang. basahin natin yung 1 Corinthians 6:17. 6:17. Ayun niya, 6:17 niya. Pumuntahan ko ngayon eh. Tingnan nyo. In that joint, Who is that joined to the Lord is one spirit. Sister, pwede pa pinasa. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Tingnan niyo po. But he that is joined. Sinabing join, nakipag-merge. Nakipag-sa. Napisama. Join to the Lord. may isang Nakisama sa Panginoon ay kaisa. Yung Ama, saka Anak, ilang Espiritu. Isa lang. Dalawa na isa yun. Hindi, Dalawa ba? Isa? Kaya nga. Isa. Pag nag-join, Isa na yun. Dalawa yun. dalawa na. Naging isa. Okay. Yun nga, John Anong proof 17:20. ito? Anong proof natin sa Bible? At kanino natin pwede kunin ang ebidensya? Mismo kay Kristo. Amen. 14:23. Yan, 14:20. Tignan niyo ang sabi. Ito, ginamit ko na ito sa mga ano eh. Salita kami Tama. at namin. Sumagot si Jesus. Brad, pakibasa mo. 30 po. Sige, bro. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinumay ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita. At siya ay iibigin ng aming Ama, at kami pasasad kaniya, at siya ay gawin namin ang lahat. Sino nagsasalita? Si Jesus. Kristo. Okay, anong sabi niya? Binanggit niya yung Ama. Tama ba? Ang Iibigin sino man ibig siya iibigin ng akin. ang aking salita. At siya iibig sa akin. Ibigin ng Si aking. Kristo nagsasalita at siya iibigin ng aking Ama. At kami. At ang sabi niya, at kami. Pagsalita kami, ilan? Dalawa. Dalawa. Hindi na yan si... Sabi niya, So, pastor, hindi... believers na ito, sa ating believers na ito. Una kasi ang Diyos na nahan kay Kristo nakipag-isa. Yes. So kung ang Diyos ay nanahan kay Kristo, kung ang Diyos nanahan kay Kristo, Pastor, pa-drawing nga yung indwelling. Ano? Holy Ghost. Father, go ahead, Son. Tapos naging Holy Spirit. So, anong itsura ng pagpananahan? nanahan ang Diyos, Colossians 2:9. inyong apoy, tumahan sa Kanya. Ayun o. At nung tumahan sa Kanya, hindi above unto Him. This is Sa kanila. this is the beloved Son. Nakipag-merge. Sapagkat sa Kanya nanahan ang buong buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Buti hindi sumabog yan. Sa kahayagan ayon sa Hindi, nature yan. Nature yan. Attributes. na talagang since River Hindi yung Jordan, after na sa baptism ng River Jordan, may declaration pa yan. So, pastor, hindi rin tayo INC believe. Hindi tayo INC. Ito maganda. Balik natin sa 14. Dahil naiintindihan nyo na yung Ama na nasa na. Magre-resulta kayo kung sino yung third sa Trinitas. Holy Spirit. Sino yun? Yung Ama, tumahan sa Anak, the Father plus the Son is equal the Holy Ghost. Sabi sa 14, itong Holy Ghost, tatahan daw sa atin. Dalawa silang tatahan, ha? Yung Holy Spirit para pas, yun pala yung Ama at ang Anak. Yung ganyan na Espiritu Santo.
na tatahan sa iglesia. Kumbaga, Ama, Father plus Son equals Holy Ghost. Holy Ghost. Hindi siya another third person. Yes. Kaya sabi, Another form lang. sino mang humilig sa atin? Kaya dito tayo ng aking salita at siya ibigin ng aking ama. Kami. Yun ang Holy Ghost. Kami, yun yung Holy Ghost. Kami ay pasa sa Kanya. Pa sa Kanya. At siya'y gagawin naming naming tahanan. Yun nandun pala sa atin ngayon. Hindi lang isa. Dalawa. Ama at saka yung anak. Plus, yung ating spirit become one. Yan ang oneness. Yan ang biblical. Basta may talataya yun dyan 17:21. Sige, 17:21. Gusto lang pa nga, maging isa din tayo sa kanila. Yes. Kaya na, hindi sa sinasabing katawan ni Kristo, hindi tayo pwede maging katawan ni Kristo kapag wala yan. Okay, Pastor, yan ako. Upang silang lahat ay maging isa. Yan ang one. Ama, diba? Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ating upang ang sanlibutan ay sumasampalta na ako'y iyong sinugo. Sabi niya, Pastor, gaya mo Ama sa akin at ako'y sa iyo. May isa At pa sila naman sumasa atin. yung Yung iglesia. Tayo rin nandun din tayo sa Ama at Anak. Ibig sabihin, in one spirit. 22, Pastor, maganda din. Enoch 22 22. At ang kalwalhatian sa akin, ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang upang sila sila maging isa isa. na gaya naman natin na iisa. Ito, so sa kalagayan, ikinukonklud natin ngayon, ang Father, na yun ang tunay na Diyos, si Kristo ay ginawa. Ginawa ng Panginoon, hindi mo tawagin Diyos, at sila ay nagkaisa, bumaba at nangahan sa iglesia, at ang iglesia ay nasa kanila, sa kalagayan ng Espiritu. Kung si Kristo ay nagpapamalas ng pagka-Diyos, hindi lang loob, pati labas, si Kristo mismo yung larawan na sabi sa Colossus 1:15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang tanong, si Kristo lang ba yun? Hindi. Siya ang ulo, tayo ang katawan, binubuong nasa larawan ng Diyos. Yan ang plano, yan ang kinulong gamit. Yan ang ganda. Na darating ang araw, tayong lahat, na naglilingkod kayo na may ministry. May ministry tayo. Ano man ang mangyari, magpahinga ka, gigisingin ka ng Diyos, hindi para bigyan ka lang ng glorified body. May ministry Hindi bubuhayin ka para gawin ka ng katawang bilang Diyos. Katawang ka ng Diyos. Sabi tahanan ka ng Espiritu. Kayo'y mga Diyos. O kayo'y magiging mga Diyos. Sabi John 14 na yan eh. Kung tumahan ang Ama at yung anak na nasa sa atin, ibig sabihin yung Holy Ghost o Holy Spirit na yun. Pwede ko ba sabihin si Kristo yun? Buo si Kristo. Si Kristo at ang Ama. Yung Holy Spirit na nasa atin. Ito bakit kailangan si Kristo nasa atin? Alam niyo ba, sinabi ni Pablo, without the Spirit of Christ, you are none of His. Wala tayong bahala sa akin. Bakit kailangan ng Espiritu ni Kristo? Spirit of the Son. In the Holy Ghost. Ang Pharisee, may Espiritu ba ng Diyos? Yes or no? Meron. Pero wala silang Espiritu ng anak. Wala silang Espiritu Hindi ng nila anak. tinanggap. Anong pagkakaiba? Kapag wala silang Espiritu ng anak, may Mayabang. Espiritu sila. Mayabang. Tama. Hindi sila humble. Mapupuno sila dito. Kasi kaya nga sinabi doon sa Philippians na be like, Philippians chapter 2 verse 1. Pag wala silang Espiritu ni Kristo, Ang mapagpalano baptism siya. Ano? Na kaya ayun. Pagkalito. Huwag ninyo, basahin ko. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkakaroon. Kung magkaroon kayo ng pag-iisip, ay
ito'y na kay Kristo Jesus din. Na bagaman siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inari. Tingnan nyo yung Philippians 2. Tingnan nyo ha. Bakit ko sinasabi kung si Kristo yung larawan ng Diyos? Nag-ingat si Kristo. Ay, hindi lang si Kristo nasa larawan ng Diyos. Iningatan niya yan. Amen. Bakit sabi ni Pablo sa 2:5, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y nga kay Kristo Jesus. Anong context siya? Anong drive ni Pablo? Godhead siya. Si Kristo yung larawan ng Diyos. Na nung tumana ng Diyos sa Kanya, alam mo ba, hindi madali para kay Kristo yan. Nang siya'y nasa lupa. Sabi ganun, sa verse 6, na siya'y bagamat nasa anyong Diyos ha, ay hindi nila inaring bagay na nararapat pa naman ang pagkapantay sa Diyos. In other words, since River Jordan, nanahan ng Diyos sa Kanya, hindi mahirap para kay Kristo. Yung bawat oras, bawat minuto, na siya'y pwedeng magkamali. Ano yung pwedeng magkamali? Kung ano nangyari kay Lucifer, pwedeng mangyari kay Kristo. Astro pa. Nasa Kanya ang Diyos. Kaya sabi ni Pablo, nag-ingat si Kristo sa Kanyang pag-iisip na ano, sa larawan bilang, nasa Kanyang bilang Diyos, hindi siya mahulog sa pag-na-pride, gamitin ang pagka-Diyos para sa Kanyang sariling interes. Ni isang pirasong magkakali si Kristo yan. Pero sabi ni Pablo, text 7, ito na yung Kinosis. Yung paghubad ng pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos. Kasi ba, siya'y nasampangan sa tao at siya'y nagpakababa. Kasi, diba ginawa din ng Diyos, sabi ko kanina, nagpakababa din ng Diyos. Nagpakababa sa kanyang sarili na maging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa krus. Ibig sabihin, ihinatan ni Kristo yung kalagayan ng pagka-Diyos na nasa Kanya, na hindi niya ito maipantay sa sarili niya hanggang sa kamatayan. Kaya sabi ni Pablo, balikan natin ang 2, verse 4, ay 5. So, Pastor, kahit magkaroon pantay kayo. sila. Kahit pantay sila, Pastor. Yes. Kahit pantay Sinabi ni sila. Pablo, magkaroon kayo. Sino yung kausap na kayo? Church. Na ano raw? Mag-iisip Magkaroon din. kayo ng pag-iisip na Mindset ni Kristo. kung inahalin tulad tayo ni Pablo kay Kristo na ano, nasaan yung Diyos yan, tayo rin. Yes. Nasaan yung Diyos. At kung tayo ngayon ng Kristo, si Kristo nasa langit na, tayo na ngayon na representative ni Kristo. Hindi mag-ingat ka kapag nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo si Kristo. Nasa iyo ang anointing. Mag-ingat ka sa mga bagay na dapat mong gawin. Hindi mo basta-basta gamitin na ikaw ay nasaan iyo at larawan Diyos. Diba? Ginagawa ng mga Pentecostal. Inaabuso yan. Sa pangalan ng Jesus. Lumayas kayo ng mga demon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hindi ba napastangan sa Diyos yan? Wala rin inuutos ang Diyos, gagamitin mo yun. Dahil may kapangyarihan kang magpalayas ng demonyo. Anointed ka. Nasa Diyos, nasa yung Diyos ka. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Kaya tayo, kahit ang mga apostol, hindi yan basta-basta gagawa. Kahit si Kristo, hindi yan gagawa ng basta ng paggamit ng kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Bilang nasa kanya ng Diyos. Pero hindi tayo masama manalangin ha. Pero tandaan natin, hindi tayo basta-basta nangagas tulad ng mga Pentecostal. Susugod kayo sa ospital, pumuntahan, may napupuste, sugod yan. Kaya sabi ni Kristo sa Mateo 7, 21 hanggang 23, yung mga gumamit niya, sabi ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Magsinayas kayo, sabi ni Kristo, ng mga manggagawa ng kampanasan. Gumamit sila ng pangalan, di? Gumamit sila ng kapangyarihan, di? Gumamit. Sabi nila, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Nagpagaling kami ng maraming may sakit sa iyong pangalan. Sabi ni Kristo, hindi ko kayong nakikilala. Masakit yun. Pero ang tawag nila, Panginoon. Tawag nila, Panginoon. Tumawag silang Panginoon. Sabihin. Kaya nga may verse tayo na ano, Panginoon, Panginoon. Hindi lang si Kristo yung nasa larawan ng anyo ng Diyos. Tayo rin iglesia. Dahil become one tayo sa Diyos. Become one with the Spirit. Iniingatan natin yan. Kaya kung paano si Kristo,
nung siya'y kinahanan ng Ama at binuhay, yung katawan ni Kristo hindi na katawan ng ordinary tao yan. Katawan ng Diyos yan. Yan ang theophany. At ganun din ang mangyayari sa atin. Namatay tayo, bubuhayin na tayo. Kung may ministry tayo ngayon, nagmi-ministry tayo. Ito since birth na pinanganak ka. Bilang ikaw ay nasa fornalin, bilang ikaw ay predestinado. Pinanganak ka ngayon, ang gitna ng iyong buhay training. Pagdating ng bautismo ng Espiritu Santo, tatanggapin mo yan sa araw. Ibig sabihin, hindi po, kapag ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo, kapanganakan mo yun. Yan ang birthday mo. Yan ang tunay na kapanganakan. Yun ang birthday natin. Ngayon, after na ikaw ay bautismo ng mahalagang gampanin ng tungkulin. Dahil may Espiritu Santo ka. Ano yun? Binigyan tayo ng Espiritu Santo para ano? Gamitin yan sa ano? Ay, magpapalalo ka. Papalalo ka sa alaman. Papalalo ka sa... Hindi mo magagamit ng tamang layunin. Sabi ni Pablo sa 2:5, mag-ingat kayo. Kailangan, meron talaga tayong ministry. Meron kang tinatakbo, may gampanin. Basta yung mga, umaayaw yung... Pag Umaayaw. Possible na nasa process pa yan. Walang Holy Ghost. Wala pa. Walang Holy Ghost. Kasi ang merong Espiritu Santo, hindi yan mag-uugali na, hindi yun. Pag may Espiritu Santo ka na sa loob, hindi ka matutulugin. Sasabihin mo talaga yung gas. Pakikita na, pag may Espiritu Santo ka, yung mata mo, hihiramin mo yung mata ng Diyos, pakikita sa iyo kung ano yung mga kailangan ng tao para sa kaligtasan, para sa kaayusan. Yan ang may tunay na Espiritu Santo. Si Kristo, una niya, mga apostol, meron. Hindi sila relax kung sila may Espiritu Santo. Kaya nakita nyo, nagawa ni Kristo ibigay ang buhay niya. Nagawa niyang tiisin, lakarin na doon sa cross. Kasi bakit? Nasa kanya yung Espiritu Santo. Yung apostol, nagawa nilang maghayo-hayo. At doon sa mga paghayo, nakaumang yung leeg nila. Bakit? Kasi nandun yung Espiritu Santo. Ginawa nila yung why God dwell in us? Because He wants to walk with them. He wants to work with them. Kaya pag tayo nandun, pag Espiritu Santo na sa atin, gagalaw siya, gagawa siya. Hindi mo pwedeng pigilan. Hindi pwede may Espiritu ka, gagawa Espiritu, may pigilan mo. May pigilan natin. Aba, delikado ka. Pwede kang pauwiin ng Diyos. Bigyan ka ng maraming problema, magkasakit, and then matutulugin ka, uligtas ka. Back to process. Kasi walang say-say, walang gamit eh. Hindi ganun mga kapatid. Kasi mahalaga. Ito, dahil hindi ito simpleng lang. Aralin. Kaya nga, sa end times, hindi natatapos. Kasi hindi na nakikita katutulog. Ano talaga? Godhood yan. Okay. Salamat sa Panginoon. So sa susunod po, kung may chance, magkaroon tayo dito ng parang tawag doon seminar about this. Gawin natin. Tapos, may nanonood kanina. So, Sabi ni Albert, gabi na daw. masyado lang, sabihin mo, hindi ibig sabihin ko yung biblical oneness, yun yung hawak nating aral. Saka may biblical, Pero may unbiblical oneness. May biblical trinity, may unbiblical. So, pwede natin itakal yan sa susunod. Pero ngayon, closing prayer natin. Tapos, kung gusto niyo kumain, Patrick, asan yung inano natin? Asan yung binili? Nahihaw na. Nahihaw na sa rin. So anyway, bukas po, mas natin, agahan. Siguro agahan lang natin gising. Kung 9 tayo alis, ay dalawa naman yung CR ka. So, mas maganda mauna kayo kasi hihirapan kayo pag nahuli kayo.
Dami niya si Ari. Hindi ba tayo may kasi mahina yung tubig? So yun po. Ano po ano tayo? Tayo basta time test. Kahit umaga. Ay tayo. Siguro ngayon lang yung I think ano yun, hindi pagka inuman, okay lang. So, sa akin naman, ano na lang, tayo na naman. Lahat naman Nakaranas ng gano'n. Lahat naman ang tayo. Manalitik. Manalitik mo pa ang isang halublas. Nakagano'n yung isang halublas. So yun po, isa yan lang. Tumigil din. Ibig sabihin lang yan, pasto na yung design natin. Oo. Mag-a-adjust pa rin tayo. Kasi may naririnig sila. So sa part na yan, anong oras po talagang gawain sa Manila? Ang napag-usapan namin, Pastor, mga 10. 10 a.m. Kaya si Brother Carl pagay. So ano po tayo, magbabako? Ang sabi ni Lisa, ulam lang daw ba? Sagot daw ng Manalite ang bigas. Sila na magsasabi. Baka mahirap naman, nagutom na tayo, hindi ko namin bigas. Ano Kasi na parang ano na rin yung Pastor, kumbaga sa ang bag nila. Ang bag Ang bag nila. natin. saka yung fellowship natin na Tsaka sila daw ano lang, parang pinaka-joint. Sige lang to. Ingat ka. Kasi minsan lang nangyayari. Hindi wala tayo kasi diba? Fellowship. Kaya ito yung Actually, Pastor, tayo na yun. Meron tayong, ano yan dalawang outreach pa Ay, hindi, tatlo pala. San Pablo, San Andres, nandun saka din yung, sila bukas Ewan ko lang. San Andres, saka yung, ang San Andres, Quezon yan, nasa Quezon na. General Luna po sila. General Luna. Ilan yan Ito yung outreach po ng Manalite. Ito yung pinaka-main church. Yung Tanay, San Andres. yung San Andres. Nauna tong San Andres Ito mas marami ito Tapos sunod yung General Luna. Ito magkasabay ito Sino siya General Luna? Si Kuya Benny, si Pastor Benny, marami sila Maraming sila. Unti lang naman. Maganda yung fellowship dito. Pero mga trucks na. Ano pa po, San Pablo ito? Hindi ka lang, Sister Russell. Iba na Hindi po, iba na po. Iba na. Yung tira siya sa kailangan sa kailangan. Nakalive pa tayo. Ay, ano yung dila? Kumusta pa yun? Nakalive tayo. Okay. Nakalive tayo, mami. So, San Pablo, Laguna, General Luna. Little Baguio. Ito po, nakasama na dito yan. Dito ang bagay. Tapos yung... Gusto niyo? Saan Balik. Balik. So, balik, ano na ako ka? So, ilan yan? 1, 2. Pwede na ito talaga mag-camp meeting. So, yun sa akin. Kaya, joint fellowship tayo. Magandang design. Kaya bang i-accommodate kaya dito kung lahat tayo dito? Hindi kaya, Pastor. Malaki, dami ng pas. Hindi niya parang Kaya, Pastor. Kaya ang problema, Yung tulugan. magiging saan mo ilalagay yung Ang dami pa siya dito. 100. Kaya ito. Kaya ito. Puno ito. Puno ito. Pero Ito dapat po yung ano natin. arkila na lang ng ano So, ano yung natin? Sana nandun yung... Kasi hindi naman sa tingin ko kasi May communion din sila, Pastor, sa Hindi akin. naman lahat aating mo. May communion din po sila. Yung San Pablo pupunta ng San Andres. Yung General Luna, yun, parang kala ko makakapunta sila, Pastor. Sana naman. Yan, outreach siya ni Pastor. Talaga doon. Kaya kukunin nyo naman sila ng... Kami ni Pastor dito, magkasama na kami po ng young people pa lang ako. General Luna, tagal kami doon nag-ministry din. Siguro 2 years na naging katuwang ako ni Pastor doon sa mga yan. Yun yung bunga ng ministry. So, ito naman, kay Pastor Jerry, alas, kay Pastor George po yung San Pablo. Kay Pastor Jerry. So, ayan. Actually, mayroon sana kung pag-ibay kasi Hindi naman yata pinupunta. Pwede na tayo sa sarili ng camp. Hindi na pinupunta ni George yun.
Mag-youth camp tayo, invite namin lang eh. Ano yun? Kunyan, order. Covenant. Oo. Sige, tayo po ay mag-pray na. Binabato na. Binabato na. Hindi yung bato, ano yun? Yung sa loob nga, pasok tayo. Pasok doon siya. Malaki kasi pwede matulog. Kinagat niya ako sa mukha. Sobrang ang laki pa niya, pwede kang tumayo din. Yun ang kuha ng ano. Oo, tayo. Kaso yun. Hindi ka lang isumapit. Bakit? Basta Wala din ang walang pastor, andyan ang pastor loob. Lahat, no? Andyan na pala. Pero anong pwedeng gawin din? Pwede Ano yung magkakaroon ng ano? Yung honeybee? Honey type? Totoo yun, no? Bro. Isukan yung tawag. Totoo yun. Pagkira niya, pastor. Kasi nakikita ko eh. Gabi ko sa lang yun eh. Wala lang. Hindi rin pastor. Malapit yan, baka Wala. nasa baba banda. Diyan siguro sa may silog. Saan galing? Yun na, nanusok sila. Bihani niya. Magkano Bihani ang namin. Sige, tayo po muna yung mag-pray. Baka tusukin na tayo sa mukha. Dito baka meron dito. Ano na po nga pala sila? Pwede natin pangkaita. May nalagay pala sila sister na nagbibigay.